General topic for the podcast will be about life here in Canada. How's life been ever since we moved here from the Philippines? Ako apong case guys, ang tanan okay. Okay akong credential, okay ang IELTS tanan. Ang problema ato is ang money, yun ang financial. Yan na lang kay mahal gid siya like So he was an international student and I came as his dependent. And she came October 2022, our permanent resident. She helped us Filipinos kay sod sa Pilipinas. we're here at the park right now, guys. We're just eating some hot dogs in a pond. And it was a struggle to set up the camera because I didn't bring my tripod. But it's fine. My bag will serve as a tripod for now. And we are planning to film a podcast here. I'm not sure like what the specific questions will be, but Pretty sure the general idea or like the general topic for the podcast will be about life here in Canada. How's life been ever since we moved here from the Philippines? It's like to move here from the Philippines from like late 20s to early 30s. But what? Sorry. I don't think It matters? Yeah. The age matters? At isbog dire kay dili ta makakuha og share og mic. But first kaon sa mig og hotdog guys. siya nasad mo kaon kay anak. Nakaka-kaon ako. Ano mo nag-question? Guys, like very kuan na din nga podcast kanang Casual. raw casual kay random ra gyud ni siya. But we've been thinking about filming a podcast for months already, no? Pero like karon lang dyan na mo siya ma-actualize. So go. Unsa may first question nga ma-think nimo? Ay sa ang first sa in mo kuan sa siguro tag intro. Okay. I came with my boyfriend. So he was an international student and I came as his dependent. And she came October 2022 as PR or permanent resident. She applied for federal skilled work stream. So, but initially, Oh my gosh, guys, busy pong kaon. ako sa ganyan mo storya. Ni-apply siya 2020. But then, COVID happened. She waited for 2 years, I think. Almost. Siya yung mag-ilog. So, nang-apply day ko, guys, for under the Federal Skilled Workers nga stream 2020. And then, what happened was, since taas kay ang cut-off ato ka time because of the pandemic, so I had to take IELTS twice. Ang first day nako nga IELTS, dako na jud kog score, guys. Pero ang rating nako kay murag dapat mo minimum ka for each category like listening, reading, writing, speaking like minimum of 7. Pero minimum ra na siya, guys. Dapat like na jud kay uban categories nga dako jud imong score. Otherwise like gamay imong like total score for the application para na nga pathway. So ni-take ko balik sa IELTS and then that's the time na nga ni sulod na akong score. Like CRS, what's the meaning of CRS? I don't know, but like mo na siya, guys, mo na siya yung cut off for the pathway. Yeah, mo to nakasulod na okay siya December 2020, pero because of the pandemic, I had to wait for almost 2 years. Nakalarga ko din mo na to October 2022. So for those wala kay baw kung unsa ang mga streams. Di ko sure sa tanan streams, pero siya lahi og stream or lahi og pathway. Ako lahi sad ko og pathway. So siya, when she came, she was already a permanent resident. But for us, in our case, we have to apply after a year of me working in a pharmacy. So siya, they take og IELTS. And then you used your experience as a pharmacist in the Philippines. And then have your credentials evaluated
and then you took the IELTS twice just to reach competitive score for the draw. And then we have to apply for a school, but we didn't have to do it ourselves kay nami agency na gikuha. It's quite expensive. It's very expensive. For those na wala kayo sila enough budget, mabuhat ra gyud siya DIY kasi she did it on her own. But then as for me, wala ko'y patience na mo go through all the processes. Nagkuha may og kuan agency. So mas mo prefer sad mi na DIY na lang no, kay mas barato and magamit ninyo ang budget for the agency na magamit ninyo pang settle, pang palit og mga like groceries. So okay na ta for the context, guys. You've got a background na kung unsa ang amo ang stream pathway, kung giunsa na mapagsulod ani diri sa Canada. So mag-start na siguro ta sa life dinhi, like pag-abot dinhi nato sa Canada. Like unsa ang struggles. I mean, like generally lisod gyud siya kay you have to settle in a new place. You have to start all over again, you have to adjust. And for background guys, kaming duha ni Ate Tar, pharmacist may sa Pilipinas. So siguro una at kung like ang mga struggles for like upon starting here sa Canada. We came September 2022. It was fall that time. We weren't really expecting too much. Wala sad mi nag-expect na igabot diri kay hayahay onya kanang I think it's a case to case basis. Pero sa amo I can't really speak for all nga kanang mga nianhi diri. Pero in our case, we didn't really came. I mean, kita man siguro tanan na kanang murag kita man siguro tanan nga kanang like nag-dream or nag-hope na mo move abroad. There mostly kay ang goal is to have a better life or to help our family back home. But in our case, partly siguro na ana, and then partly we wanted to grow kay we felt like if naarami dito permi kay maramig ka ng walay growth, we felt stagnant when it comes to career, when it comes to our growth as individual. And then when we came, I won't really consider everything we went through nga struggle that time. Kay depende jud siguro sa imong kuyog pod and sa imong partner pag-abot and sa imong mindset. Kay murag diha ra gyud na mukuan sa mindset nimo. Kay if you think na if imuhang gisat ang imong expectation na inig-anhin nimo kay hayahay ka, inig-anhin nimo kay kanang dali ra kay ka makakwarta ana. And one thing about us Filipinos kay we are all resilient. Muratag kanang na-build atong selves na musukol jud, naanad tag kalisod sa Pilipinas, and then we always strive hard and then overcome challenges, whatever it may be. So mo to, murag dali ra sa dang time, murag ni agira, gilingaw ra na mo among selves. Naadjud siya mga obstacles na nagian na mo na especially financial, kay mahal kayo ang tuition, unya mahal jud kayo ang tuition. So we have to work hard para makapay sa tuition. And then after that, almost 2 years of mura na mo siya i-consider na investment kay we're thinking of the long-term plans. Murag wala na mo githink na moanhi og Canada nga dapat maglingaw or dapat inigabot na mo kay kanang
if you really wanted to last, kay dapat jud nimo iset imong mind onya. Ay, when it comes to kuan, pangita og work. So when I came September 2nd. That was a Friday. And then I wasn't mm. So weekend so close ang office. So Monday it was a holiday. And then Tuesday close ang office kay murag na ay um blackout ato nga time. So I was able to get my all my requirements to be able to apply for a job here Wednesday. So pag Wednesday start na kog apply, nag-submit kog mga resume online, and I did walk-in as well. And then Saturday that week, moto nanawag ang tag-iya. She asked me to start working on Tuesday. So it was how many days of waiting? I think sa pharmacy, depende sad siguro. Basin na sortehan lang yun ko nga dali ko nakatapang itag trabaho. Kaya na uban na almost pila ka months 3 months maghuwat, 6 months maghuwat. But thankfully, ako pilar ako ka days naghuwat. And then I was really aiming for this position kay nana ko'y plan or nana ko'y gikoan na plan na after a year I'll apply for my permanent residency. Kay kini siya, like kini nga position, part siya sa katong mga jobs na maka-apply ka after a year for PR. So moto, akong gi-goal gyud is kanang kini nga position, and then after a year ma-apply for PR. So moto, after a year ni apply ko for PR, and then before ni graduate ako ang boyfriend, moto PR na mi. And then so that was in London, Ontario. So after we got our PR, we went home sa Pilipinas. Anya. Moto, nibalhin ko diri. Humanay mo story. Sa Calgary. Na, guys, nana siya diri. Nag-film na may podcast na. Sa akong case is, naabot ko October 2022. Kanya kaning, sa among duha, mas positive yung outlook sa Titar kaysa nako. Ako ang murag koan, guys. Murag kog nega gamay. So, wag-abot na ako din naglisod ko expected siya nga mo start juga from the bottom here. So, like, nag-think ko pero I wasn't expecting na kuan juday siya kanang like lisod-lisod gyud juday siya, guys. Like, depende gyud siya kung unsa imong pride and all that. So, sa akong case, same sorte same ni atitar nga sorte nga dali ra nakakita og work. Like, after a week, nag-work na din ko. Like 6 days siguro upon landing here, I started working right away as an assistant, pharmacy assistant. So, muna akong giingon nga, murag lisod-lisod gyud siya pag-start kay muram gug sa Pilipinas kay work ko as kanang okay imong position ba, like clinical pharmacist ko sa atoa sa hospital ana ya dinhi kay kanang ubos jud siya, like assistant ra ka sa pharmacist dere or like assistant ra ka sa pharmacy. So like ay kanang mura jud siya kanang lahi jud ba kay sa ato kumbaga license ka sa ato nya dinhi kay murag wala imong license kay wala dili gamit kay need ka mo take sa mga exams din para ma-pharmacist ka. So wala ang lisod-lisod nga part. Nimo to, I cannot forget this line nga katong sa akong first employer nga gias niya sa ako upon interview nga and then, are you willing to start from the bottom? Because here you are an assistant, back home you are a pharmacist. And then, ang answer dyan is, yeah, I'm willing to start from the bottom because that's how it is. I am moving to a different country. So, ana lang yun na siya. Pero, the thing is, laban lang jud ka, guys. Okay ra gyud siya. Yeah, kani moto nga sa akong case, kay
lain na lang ni nga podcast ang akong journey to becoming a pharmacist here sa Canada, pero good news is na pharmacist ra jud ko guys. after sa tanang after sa tanang struggle kay kanang lain man gud may problema netter kumbaga sa ako PR na magud ko pag-abot, so murag ang akong gi-focus ato nga time is ako ang exams. Sa iyaha nga case is ang iyang gi-focus pag-abot niya is mahimong permanent resident din tuition. So ana siya lain ni og kanang struggle in a sense. What were your struggles or unsa man imong mga nang murag wala nimo gi-expect nga imuhang ma-experience diri, and what were unsa imong mga realizations pag-abot nimo diri? Wa na ako gi-expect. Murag okay raman guys. Unsa man, like I think ang ako is okay ra ba ya kanang maano ra gid siya mentally, like makaya raman siya. Pero like winter gets very depressing here as well, especially here in Alberta nga I think almost 4 to 6 months or half of the year is winter season. And maka-affect jud siya sa imuhang cycle, especially sa mga girls siguro nga sa hormones nato ana. Pero like okay raman siya. Ang ako lang sad sigurong anuhan din is ang struggle sa pag-commute siguro kay kanang di pa ko mo drive, and then usahay din maabot og -30, -40 nga mulakaw ka sa snow, nya bugnaw kaayo ana, pero gamay gamay ra gyud na siya nga problema guys, like okay ra ba jud yun siya. Like di siya ingon nga dako kay nga problema. Okay, mas better gyapon ang commute diri kaysa sa Pilipinas. Yeah, better gyapon ang commute din sa compared to the Philippines. And moto ang ano lang sa siguro another struggle is mingawon jud sa imong family, kay kami man gud nga family kay close jud mi sa mga siblings namo, sa akong mama ana. And then moto nga gi-aim jud namo ni Ate Tar nga last year makauli jud mi og Pilipinas nga at least man lang ba mo maka-re-energize ka sa dinhi, mo charge ka sa imong battery level. So moto nakauli gid mi. Unsa pa may lain? No na kay guys. Uli na guro ni guys man na mo podcast. Koan, unsa pa man. Siguro pag-abot na ko diri kay one thing ang imuhang ma-realize, especially when you're very kanang observant and especially working sa pharmacy. Usually ang ang mga issue or mga problem sa mga tao is mental health, and then katong nag-work ko sa pharmacy, mura kog makakuan nga hala grabehan nila no, living in a first world country, given na nice ilang environment, nice ilahang like convenient tanan, ilahang quality of living kay layo ra gyud kayo compare sa atoa. And then mauday na ang mga mauday na ang mga issues sa mga tao diri. And then I realized na ang one advantage na gikan mi og Pilipinas or kanang nidako ko sa Pilipinas kay bawo ka unsa ka lisod, ang lisod gyud. Kay bawo ka like aware ka kung unsa ka struggle nga mag-commute, mag-jeep, katong kami tricycle. Kay bawo ka unsa ka lisod na kanang maglakaw ka sa daan nya abog, init, nya makakita ka sa mga tao nga like lisod jud ang life nya. Ang especially sad when it comes to food, you're not able to afford those things na or ako na mga food na ganahan nimo kanon, mga butang na ganahan nimo paliton. But then when I came, makaingon ka nga even if you're earning like minimum wage, you'll be able to buy a decent cup of coffee, maka-grocery kag tarong, imong puyan na nice. Although dili siya inana ka luxurious or inana ka nice, pero kung ano siya kanang convenient, kanang limpyo, mo adto ka sila mga public CR kay washroom nila kay kanang na tissue tanan. Di ba si Pilipinas kay magtagbo ba kagla na kay tissue. Pero diri wherever you go, mga washroom, mga even sa school or even malls, even outside sa park na sila na sila tissue. And then
pag commute nice, dili traffic, dili huot. Those are the little things na ma-take advantage sa mga tao diri kay tungod they're used to having that already kay diri man sila nagdako, so naanad na sila nga naanad na sila na, pero kita nga wala, or wala naka-experience ana sa Pinas, murag mas ma-appreciate nimo ang mga inana nga butang. And then na isa sa akong sigig, thank you sa Ginoo nga I'm able to experience this kind of things na kibaw ko dili kita tanan ang blessed na mga experience kay nahaman sa tay lain-lain nga kanang life experiences, life struggles, challenges, stories, lahi-lahi atong path ana kana kuan lang gyud kanang bisag asa siguro ta ibutang pod kay I know kita nga mga kita Filipinos, we're built na isog yun. Bisag asa tayo butang. Kaya makita sad nako diri sa Pilipinas. Ay, napaday ko ikuan i-share. One of the reasons why gidawat ko diretso sa Tag-iya, sa store nga akong gitrabahoan, kay tungod Filipino ko. Kibaw siya nga we are very hardworking, multitaskers, and pag-ingon niya nga, oh, you're Filipino, you're from the Philippines. Yan na siya na ko nga. Ni-share siya nga na daw siya yung mga Filipino workers sa una nga kanang maayo daw kayo mo trabaho. And then, pag start na work, makaingon jud ka nga, sakto jud sila. Lahi ra gyud ang mo trabaho ang Pinoy. Dili gyud same sa uban nga kanang kung unsa ra ang ilahang job description mo rasan na ilang i-work, or na ay uban nga mas less pa gani, pero ang mga Pinoy grabe mukuan gid sila kanang todo gid kay mo trabaho even if they're not really paid inana kadako, pero regardless kung unsa ang pay mo trabaho gid sila og tarong og maayo. Another thing there, guys, is ma-realize nimo is money doesn't equate happiness. Katong giingon ni Ate Tar nga mga tao dinhi privilege sila nga kato nga ang commute dinhi, ang imong quality of life compared sa Philippines, dili makakaon ka kanang nga things nga kanang common or like normal dinhi is ano sa Pilipinas gani murag luxury na siya sa atoa. So pero mao na ang mga tao diri kay murag di sa murag mo to nga yang giingon nga kasagaran dinhi nga problem is mga nang sa mental health, depression, anxiety, and it's very normal to see even mga teenagers here having that kind of diagnosis or like kana nga condition. So mo na siya like compared sa mo nga ni anhi nga kanang naka-work na gid gali mi sa Pilipinas, naka-establish mi sa mong adult life dito, naka-work dito ni eskwela na mas ma-appreciate gyud namo karon nga nakaanhi mi dinhi kana nga mga butang kay ma-compare mo gud nimo imong quality of life dito sa Pilipinas ug dinhi gud nga dinhi even if kana kato minimum wage earner ka na kay ma-save na dito ba sa Pilipinas kay even if like para sa mga pharmacist mi dito gamay ra ba gyapon sweldo ang pharmacist dito like mo gid na ang reality sa Pilipinas. Living from paycheck to paycheck. Yeah, living from paycheck to paycheck compared here nga even if kani pharmacy assistant like na jud gyapon gid kay ma-save like maka-save ka napakay extra makapalit ka unsay maganahan ya kanang kung unsay mapalit sa kanang dato dinhi or kung imo lang sang tiguman gyud like I mean like mga Louis Vuitton kanang mga nana nga mga stuff like mga shoes or unsa man na if imo lang tiguman maka-afford ka compare gani sa Pilipinas nga murag lisod jud siya like pila ka years siguro ni mga savings ay nimo na ma-afford dinhi kay murag months lang siguro nga imo lang paning kamutan og kanang or 1 month nga 1 month nga sweldo ma-afford gyud nimo managuro ta unsa pa ba lain Sunod na pod.
Yeah, guys, comment down below sa inyong mga questions for our next podcast. Kay we are planning to do this one as a series man. Not sure where I will upload this one. YouTube, no? YouTube na lang siguro. Bisaya day may mag-Tagalog, maganing Tagalog. Bisaya sa Bisaya. Nya sa day guys, murag mapalit yun kung usa pa ka mic guys kay murag listen ni magbalin-balhin guys no. Nahan lang may mo share siguro sa mga experience kay inani man sabi mag-storya casual kanang mag-share mga experience sa una ana nya naka-think me might as well share our experience pod kay I know even if daghan na kayo og kanang murag sa online daghan na kayo mag-share sa lang mga experience daghan na kayo makuan ana share lang sad mi kay laylay man gyud tag struggles what if na say maka-relate sa moa or what if na say ganahan mo so ganian. Yeah, nag-share sa mi guys to serve as an inspiration dito sa mga taong ga plan pod mo move abroad ana kay lang naman sabi mas say unsa man di naman mi din even though you think nga most of us siguro nga nasa Pinas kay we always think na kanang murag wala na jud chance or lisod na jud kaayo ana you'll never know. God works in mysterious ways. Okay, sa ako apong case guys, ang tanan okay, okay akong credential, okay ang IELTS tanan. Ang problema ato is ang money gid, ang financial. Yan na lang kay mahal gid siya like mahal gid siya guys na kay show money dapat ano niya. Niana nagud ko ato ni mama nga ma di na lang guro ko magpadayon ani pero di ko kalimot nga niana ko mama nga sige lang padayon lang ana kay naara gid na mo God will provide ra na sige lang mo to guys like miraculously nga ano ni lodge gyud ko sa ko application na shock na lang ko nga uy naro siya day kwarta na abot nga nara koy ma-provide nga show money kay tanan okay magud siya guys pero murag ang kwarta ra gid mo lisod As in ako sad same thing mura kag ako pa ditan human dili last murag in retrospect magthink ka sa una mura kag baka think me nga hala giun sa mo to namo hala how are we able to overcome especially financial it's one of the things nga dili gyud nimo makontrol nga dapat naa ka kay murag when it comes to your emotions when it comes to anak kay murag magnapakikontrol pero when it comes financially mo gyud na if wala jud ka if di ka maning kamot wala sa jud ka per kato nga time kay murag we came here nga wala gid mi pang tuition sa like tibuok year kay na may uban na kanang murag ni anhi nga nanay pang tuition sa 1 year ana ni anhi mi nga kanang lisod jud nya murag after sa isa ka sem after 1 year after ni graduate na kay murag mo ka-realize nga hala gyud sa man to namo and mo na makathink ka nga dili gid siya something na kanang kung unsa lang ang imuhang mathink kay mo na ang mahitabo or something na kung unsa ang imuhang able na i-plan or something ana makaingon jud ka nga di jud ka pasagdan sa Ginoo kay impossible things happen good it will happen basta mosalig lang gid ka nga naara gid ang Ginoo in wherever you go or whatever plans na iyang kuan sa imo salig lang gid nga di gid mo niya biyaan kay murag all throughout the journey kay makaingon jud ko nga siya jud ang naa always nga murag maka-stand firm ka kay kibaw ka nga God is always with you and naara siya mo guide sa imuha for as long as mo seek sad ka o guidance niya dili ka mag-think nga kaya ra ko ni ako ani ako ara gid ni ako aning struggle ako aning kuan ana of course dapat i-recognize sad nimo nga naa siya ang nag-create og path para sa amo siya ang nagplan or siya ang nag-create og path nga makaanhimi so makaingon sad ka nga dili kanya ibutang og situation nga pasagdan kaniya so naabot mi diri nga murag naara sa jud siya nga mo guide sa amo for as long as isik nimo sad ang iyang wisdom ang iyang guidance
Mura na kong nagkurog. Tuno na kayo. Muna to guys. See you sa among next nga podcast. Kay bugnaw na siya guys. And wala na yung sun. And we have to go now. Kay mag-commute kami. Sige guys. Thank you for watching. And see you on our Comment po next na. one. Comment down below sa inyong mga questions. Bye!